Magandang araw po muli mga kababayan. Naglabas na naman po ng video si Maharlika. At mayroon na naman silang ipinapakita na di umano video pag-uusap ni Morales at di umano'y taga Malacanang. May kalukuhan na naman si Maharlika. Wala nang tigil. Halata naman doon sa video na talagang gawa-gawa na naman to. AI na naman. Anak ng talbos talaga ng kamuti. Wala nang tigil si Maharlika eh. Alam mo mga kababayan, itong si Maharlika, mayroon itong naranasang karamdaman sa pag-iisip, sapagkat yung kanyang ninanais ay hindi natutupad. Kaya nagkakaroon siya ngayon ng karamdaman sa pag-iisip. Kaya kailangan nito ang doktor, yung doktor na susuri sa kanya sa pag-iisip para magabayan siya. At nang sa gayon, yung araw-araw niyang ginagawa laban sa ating presidente at sa kanyang pamilya mabawasan na. Mahaba-haba pa po ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos. Isipin mo kung hindi ito gagaling, lalala pa ito kasi hindi niya makakamtan yung kanyang inahangad eh. Napanood ko sa kanyang video sa social media platform, may hangarin pa pala ito o mayroon pa lang itong pagnanais na magpaimbestiga sa Senado na tawagin daw sila doon at tanungin sila tungkol doon sa dalawang papel na kanilang inilabas, kung totoo ba o hindi. Maharlika, piki nga yan. At ikaw na Jonathan Morales, piki yung inihaharap mo. Yung paratang mo, Morales, sa ating Pangulo, wala kang ebidensya. Inuulit ko, wala kang ebidensya. At ikaw, Maharlika, kinakailangan mo na ng manggagamot sa pag-iisip. Kasi kung hindi ka maaagapan, bandang huli, naku po, lalala yan. Sa nakikita ko, sa tuwing mapapanood kita, alam mo, pinapanood ko yung mga video mo eh. Ano ka na eh, mayroon ka ng sakit sa pag-iisip. Akalain mo, araw-araw na lang ganun paulit-ulit yung mga salita mo, sinasabi mo laban sa Pangulo, sa kagustuhan mong ibagsak ito, na hindi nyo naman mapapawagsak at ng grupo nyo. Alam mo, Maharlika, maka-Duterte ka eh. Nung panahon ng Pangulong Duterte ka talaga eh. Tapos nung panahon ng kampanya, nagpanggap ka na loyalista. Kadikit mo pa nga si Lisa eh. At yan naman, sinabi rin ni Senator Amy Marcos na talagang loyalista ka raw. Nagtataka lang siya, sabi ni Senator Amy Marcos, kung bakit nagkaganyan ka. Yan lang sinabi ni Senator Amy Marcos. Nagtataka siya, loyalista ka ng mga Marcos, at bakit daw nagkaganyan ka. Ako naman, sa aking pananaw naman at sa aking panonood sa inyong mga vlog, mayroon ka ng sakit sa pag-iisip. Alam mo, kaya na kailangan matulungan ka na ng manggagamot. Sapagkat 6 na taon ang termino ng Pangulo, 4 na taon pa bago siya bumaba. Lalala at lalo yung yung pagkatao mo, yung sakit mo kapag hindi doon agapan. Dahil hindi mo makukuha yung gusto mo eh. Ang isang pagkakasakit sa pag-iisip ng isang tao, yung mayroon siyang gustong hangarin na malabong mangyari. At yun,
kanyang hinahangad na yan ay hindi mangyari, doon ngayon lalala ang sakit sa pag-iisip. Ito naman si Mr. Jonathan Morales na tinawag ng Pangulong Bongbong Marcos na isang joke box. Ay nako, hindi mo makukuha ang hinahangad mo. Kung mayroon man naguhulog sa iyo para ka kumanta, kasi joke box ka nga, kung may naguhulog sa iyo ng pera, sayang ang perang inihuhulog sa iyo, sapagkat yung kanta mo lumang tugtugin na, sintonado pa yung boses. Anak ng talbos ng kamuti, oh. Ay nako, hindi matalino ang maniniwala sa inyo, sa iyo Maharlika at kay Morales. Mangmang na lang ang maniniwala sa inyo. Pero alam nyo mga kababayan, marami na po ang napapaniwala ni Maharlika at ni Jonathan Morales. Aakalain mo mga professional pa ito, abogado, negosyante, aba, iisa lang ang aking pananaw dyan. Yung inilabas na dalawang papel na di umano ay galing sa PDEA, ito ay upang suportahan ang nauna ng pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na di umano ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nasa drug watch list. Na agad naman itong pinabulaanan at pinasinungalingan ng PDEA. Yan po ang kanilang ginagawa ngayon. Gusto nilang sirain ang ating Pangulo sa pamamagitan ng pagsasabing bangag, para may mailuklok sila. Nagtataka naman ako dito sa grupo ng Pangulong dating Rodrigo Duterte. Nakaupo ang inyong anak. Bakit mananawagan kayo ng pagpapababa sa pwesto? Ang makikinabang nito yung inyong anak eh. Lalabas nito, gustong-gusto nyo talaga ng kapangyarihan ulit. Tapos na po kayo, Tatay Digong. Sinuportahan po namin ang inyong panguluhan hanggang sa matapos, hanggang sa simula. At ngayon, makipagkaisa naman po kayo sa nakaupong Pangulo. Kung maaari lang, iwasan na po ang mga hidwa na yan. Sinisiraan nyo ang Pangulo. O sa bagay, malaya naman tayo magpahayag ng ating damdamin at ating hinain sa bayan. Lamang ay kailangan itong naayon sa mga batas na umiiral at naayon sa karapatan ng bawat tao. Dito, ang ginagawa nito ni Maharlika ano na ito pagsira na lang paninira na lang. Lalo na si Jonathan Morales. Mr. Morales, na isang joke box, may naguhulog pa ba sa iyo ng pera para ka kumanta lagi? Kasi pagka nanahimik ka, ibig sabihin walang naguhulog. Aktibo ka na ngayon sa mga social media Ay nako, mga kababayan, magpakatalino po tayo. Maging mapanuri. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga sinasabi ng ilan dyan, gaya ni Maharlika at ni Jonathan Morales, at gaya ng mga Duterte supporters na wala ng kasiyahan. Akalain mo hindi lang nila ibinuto ang Pangulong Bongbong Marcos, agad na nilang pabababain. Kayo ba ay mga Pilipino pa? Isipin mo, nakatira kayo sa bansang Pilipinas. Ang gobyerno, ang namumuno nito ay sisiraan ninyo. Hindi ba ninyo naisip na pati kayo ay sisirain din?
Ganito talaga katindi ang mga politik ngayon. Lumalala ng lumalala. Bakit? Natutupad lang yung sinasabi ng banal na kasulatan. Anong sabi ng Panginoong Kristo nung siya ay nangangaral nang naririto pa siya sa lupa? Ang masama ay magpapakasama pa at ang mabuti ay magpapakabuti pa. Yan po ang katotohanan. Kaya lawak-lawakan po natin ang ating mga pag-iisip, pangunawa. Malaya naman tayo manood ng kahit sinong mga nasa social media, mga tinatawag na vloggers. Lamang ay suriin ito at himay-himayin mabuti ang kanilang mga sinasabi kung ito ba ay naaayon pa sa batas o naaayon pa sa bawat karapatan ng kanyang kapwa. At kapag lagpas na ito, huwag na tayong maniniwala sa mga ito. Tawanan na lang natin sila pagkat naunawaan natin na ayaw nila sa nakaupong Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maharlika, kinakailangan muna ng manggagamot o doktor. May karamdaman ka na sa pag-iisip. At ito si Mr. Jokebox King ano na rin ito, lilipas na rin ito. Gusto lang buhayin uli ngayon yung Jokebox, malabo na sapagkat high-tech na ngayon arak lang talbos ng kamuti. Ang daming mga vloggers na anti-Marcos at pro-Duterte. Isa ang kanilang sinasabi gaya ng sinasabi ni Maharlika at ni Jonathan Morales, at ganun din ginagaya nila ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay nang dahil sa sama ng loob. Hanggang dito na lamang po mga kababayan. Maraming salamat po, hanggang sa muli.